Basahin natin itong panawagan ni Kitty Duterte. Ang sabi niya, I am Veronica Duterte. Tonight at 9 p.m., my father, FPRRD, is going to stand before the pre-trial chamber of the ICC. I am calling unto you, not as his supporters, but as Filipinos, to stand for what is right and light a candle. Whether you are in the Philippines or abroad, let us be one in prayer and one in upholding our rights to this sovereignty. Daghang salamat. Unang-una muna, nanghihingi po si Kitty Duterte para sa prayer sa kanyang ama. Pero, natatandaan niyo ba itong video na to? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you Kung rationalize ganyan ang that? kanyang ama na minumura ang Diyos, at tila ba walang pananampalataya dahil pinagdududahan niya ang Diyos nang may gawa ng langit at ng lupa. So ang tanong ko lang kay Kitty, kanino kayo magdadasal? Sa Diyos ba na may gawa ng langit at lupa, na minura ng iyong ama at tinawag na stupid at pinagdudahan kung talagang siya ay nandyan o kung talaga siya ay totoo? Sino ang inyong pagdadasalan? Ang Diyos ba na nasa langit o yung inyong Diyos na nandun sa impyerno? Nagtatanong lang. Eto pa, komentuhan natin. Ang sinasabi kasi dito ni Kitty, I'm calling unto you, not as his supporters, but as Filipinos, to stand for what is right. Ang tanong ko lang, ano ba ang tama? Ang pagkakaalam ko kasi, ang tama ay ang panagutan mo kung ano ang iyong naging kasalanan. Malinaw naman sa atin, di ba, na ang dating Pangulong Duterte ay nagkaroon ng kasalanan. 30,000 na AJK. Ito ay dahil sa kanyang war on drugs na ang ginawa niya noon, yung kanyang order ay shoot to... Alam naman natin yan, di ba? Hindi na yan may pagkakaila. Pwede naman gawin niya na hulihin, mag-order siya sa mga kapulisan na hulihin, ikulong, o yung iba na mayroon pang pag-asa, i-rehab. Pero bakit ang order niya ay shoot to... So malinaw na ang tatay ni Duterte o ni Kitty ay nagkasala. At ang tama dito, kapag nagkasala ka, panagutan mo ang iyong kasalanan. So bakit sinasabi ni Kitty na manindigan daw para sa katotohanan? Ayun, to stand for what is right. Diba, ang tama naman ay ang panindigan at ang harapin ang kaparusahan sa iyong mga kasalanan. My God, dapat pang matuwa si Kitty dahil ang tatay niya dinadaan pa sa due process, binasahan pa ng Miranda rights at inilipad sa dahig. At eto, meron pang pre-trial. Ibig sabihin, binigyan ng due process ang tatay niya at hindi lang basta-basta. Ano pa? Ang sabi pa dito ni Kitty, let us be one in prayer and one in upholding. O, yung prayer muna. Nasagot na natin yan, di ba? Kita niyo naman siguro, mga kaibigan, kung paano umasta si Kitty. Kung paano niya mura-murahin yung nakakatanda sa kanya na si General Torre. At kung paano siya umamba-amba at sumugod doon sa mga men in uniform. In short, walang paggalang sa otoridad, sa gawa at sa salita. Walang paggalang. Ano pa? Ang sabi pa niya dito, let us be one in prayer and one in upholding our rights to this sovereignty. Aba, mukhang nagiging champion na yata ngayon ng mga Duterte pagdating sa rights. Rights, karapatan. Karapatan na dininay ninyo sa 30,000 ng mga Pilipino
na tinumba na lang basta-basta, na hindi man lang binigyan ng due process. Nakitang-kita natin sa mga CCTV kung paano sila kinitlan ng buhay. Yung iba, nagmamakaawa pa, todo-todo, halos maglumuhod na. Pero, walang awa na kinitlan ng buhay. Pagkatapos ngayon magsasalita kayo tungkol sa rights at saka sa sovereignty. My God! Hindi nga kayo nagsalita tungkol sa sovereignty pagdating sa pagwawalang hiya ng China, pag-water cannon ng China, pag-laser ng China sa ating mga barko diyan na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Wala nga kayong mga komento tungkol sa soberenya natin na nalalabag itong China. Ay binubuli na yung ating mga pangingisda, minaputulan pa na daliri dahil sa pambubuli ng China. Wala nga kayong komento. Pagkatapos ngayon, you're talking about sovereignty just because your father is in The Hague, Netherlands, at humaharap ngayon sa korte ng ICC. So, ibig sabihin pala, kapag kayo pala ang nai-involve, doon nyo lang naaalala yung tinatawag na mga karapatan pantao. Pero nung mga panahon na kayo yung nasa power, hindi kayo nagbibigay ng karapatan sa mga tao at hindi nyo binibigyan ng due process ang mga tao. Pero ngayon na kayo na ang involved, dito nakikita nyo na kung gaano pala kahalaga ang due process. Kasi nga, kayo ang involved. Ngayon, ang dami sa inyo, mga DDS, mga Duterte supporters, sumisigaw ng karapatan ng pantao. Karapatan daw ni RRD na nilabag daw na hindi daw binigyan ng due process. My God! Bigla kayong naging champion sa human rights at saka sa mga due process na sa panahon ng tatay mo, ang order niya is to the water where he was eaten by a crocodile. Sabi ni Diling, 1,000 ang napatay ko, kung chicken. 23 sa kong mayor, 1,000 lang. Yung may order ko rin sa dyan, sa shoot to kill, walang pakialam dyan sa human rights. This campaign, shoot to kill, will remain until the last day of my term kung mabuhay pa. Huwag ninyo ang yan ang order ng tatay mo. Wala daw siyang pakialam sa human rights. Ibig sabihin, ang tatay mo, hindi siya kawawa. Hindi siya kawawa dyan sa ICC. Kundi, kung ano man ang nangyayari ngayon sa tatay mo, ito ang nararapat. Ito ang kanyang destiny. Dahil, lumabag siya sa batas. Hindi basta-basta ang kasalanan ng tatay mo. This is the crime against humanity. Mabuti sana kung at least 100 lang ang napatay. Kaso, umabot ng 30,000. At sabi pa nga sa hearing ng Kongreso, kung titingnan natin at bubusisiin ang lahat ng mga cause of death, tataas pa daw sa 30,000 ang mga namatay sa panahon ng tatay mo. Kaya hindi ito basta-bastang kaso. This is crime against humanity. 30,000. Hindi ito basta-basta. Kaya hindi nakakaawa ang tatay mo. Isipin mo yung mga biktima, 30,000 na biktima at ang kanilang mga pamilya na namatayan. Isipin mo kung paano mawalan ng mahal sa buhay na hindi naman natural death, kundi sila ay masakit yun, I tell you. Hindi mo pa nararanasan.